Doon ho sa simula, pinag-usapan nyo yung treason. May mga footnotes to history akong nasagasaan in the course of my job. Yung isa, yung libro ni Louis Glick na CIA Station Chief sa Maynila dati. Sabi niya sa libro, nag-apply daw na maging CIA sa kanya, si Ninoy. So, hindi ko to gawa-gawa, nasa libro to nung CIA Station Chief. Ikalawa, nung pakawalan ni Cory lahat ng political prisoners, siyempre, FOCAP, cover ng cover. Sinundan namin yung si Joma, tsaka si Commander Dante, all the way from where they were released sa kampo, papunta sa temporary presidential office sa Makati. Nandun si Cory, si Sagisag, si Joker, si Doña Aurora, tapos yung dalawang bagong release. Sabi ni Joma, karampatan, and this is all on videotape. Nandun ngayon sa ABS-CBN library. Sabi ni Joma, karampatan lang daw na isang Aquino ang magpalaya sa kanila dahil hindi sila magkakakilala hindi dahil kay Senador Aquino. Sabi daw sa kanya ni Ninoy, ikaw Joma, puro kalaway, wala ka namang armas, paano mo mapapalitan ng gobyerno? At sinabi naman daw ni Ninoy kay Dante na ikaw sugod ka ng sugod, putok ka ng putok, wala ka namang ideology. Kaya daw ginawa ni Ninoy, isang araw, pinagtagpo sila sa bahay ni Ninoy sa hacienda. At doon, in the words of Joma, doon ipinanganak ang CPP-NPA. Nung mahuli si Ninoy after martial law was declared, lahat ng tao nagsasabi violation of human rights. And he was charged with all kinds of stuff, including his involvement with CPP-NPA. Yun lang ho, I just wanted to contribute. So it's not a question, but a sharing of some footnotes in history. So how would you react to that as a lawyer that you are, Bono? I've known all that a long time ago. Sol, no, because one of my friends, no, he's dead now, used to be one of the best ISAF chief, no, in this country. And he has written books on the subject, no, about treasonous behavior of some people who are already dead. I hope they'll rest in peace, even after the revelation of Saul. No? But, you know, I don't like to hark back into the past, no? Because they might say that I'm a professional Aquino hacker. I mean, I hack them, buzzer, or I hack them to death, even if they're dead already, no? But the fact of the matter is there are historical facts in this country that tend to show, as Mentong has pointed out, a string that tie together grandfather, father, and son, no? And his grandson also. And I don't like to discuss that matter because that's a good subject for another book, no? Gusto kong iwasto ang kasaysayan. Napakaraming kasalanan ni Cory, bukod doon sa patay nuclear plant. Napakarami. Doon sa Meralco, sa Petron. Yung Petron, ginawa niya para ma-check yung para hindi kayo makapag-impose ng mahal na gasolina ang mga Caltex, Mobil, Shell. Kaya binuo yung Presidente Marcos ang Pilipinas Petron. Anong ginawa nito? Binenta. Napakaraming kasalanan ng mga Aquino, kaya pwede ba? Huwag nyo nang gawin, huwag na nila ipilit na mga hero sila. Yan ang isang malaking kamalian. Yan hanggang hindi nag-ibising ang mga Pilipino sa bagay na yan. Hindi tayo ulan. Manila International Airport. Isipin mong pangalanan ng Ninoy Aquino International Airport. Ano naman kinalaman ni Ninoy? Ang nangyari tuloy, ang image ngayon ng airport natin, lugar ng murder, lugar ng political upheaval, lugar ng simbolo ng political crisis. Oh, kaya napakapangit.
Ba't hindi ba ibalik yan sa Manila International Airport? Ito pa isang nakakainis na nakakapag-init ng dugo ito. Yung Rizal Memorial Stadium. Isipin mo palitan pa naman ng Ninoy Aquino Stadium. O ano naman, ikumpara nyo nga si Ninoy kay Rizal. Ikumpara nyo yung sakripisyo ni Rizal na talagang kusang nagpabaril para lang magising ng mga Pilipino. Ang Meralco, tingnan nyo yung Meralco ha. Binili na yan ng administrasyon ni Presidente Marcos. Ginawa na yan pag-aari ng mga tao. Kaya nga tayo noon, nagkaroon tayo ng mga dividendo tuwing end of the year, nakakatanggap tayo ng cheque from Meralco. Bilang share natin, as owners of Meralco, ang ginawa ni Cory pag-upo niya. Binalik niya sa mga lobbies na walang bayad. Yan, alam niya ni Professor Ato. Malaking kapahamakan ang ginawa sa atin ng mga Aquino. And still, binobola, ginagawang mga mangmang at ignorante ng mga Pilipino, sila ay hero. No? Paano nila ginagawa yan? Yung yellow media, every year, piniplay yung February Revolution. Kagagawa naman ng Amerikano yan eh. Dahil gusto nilang palayasin si Marcos, dahil hindi na nila matiktahan. Mga kwentong higit pa sa kakaiba, nakakakaba, mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, pero nakatingin sila, hindi may paliwanag ng karaniwang kaalaman, kaya tayo na paglalaruan. Mga kwento ng kababalaghan, ibabahagi ni Benji Felipe, kasindak-sindak. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang tanong naman ni Elmer Reyes, "Good day, Sir Benji. Nakikinig ako sa inyo since 2015. Baguhan pa lang ako. May tanong lang ako, since katatapos lang ng ating eleksyon, si Ninoy Aquino po ba ay maituturing na bayani o hindi? May naging ugnayan ba sila ni Jose Maria Sison? Si dating President Ferdinand Marcos po ba ay hindi intensyong magdeklara ng martial law? Salamat po in advance. More power sa kasindak-sindak." Elmer, isa-isa nating sagutin ito sa abot ng aking mga nasa liksik. Si Ninoy Aquino ba ay maituturing na isang bayani? Ang sagot ay depende sa inyong magiging pananaw pagkatapos kong ikuwento ang ilang dokumentadong panayam sa kanya ng ilang TV stations sa United States. Ang sabi ni Ninoy, sa isang panayam nung nabubuhay pa siya, ayaw niya maging pangulo ng panahong iyon na siya ay pinayagan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na magpagamot sa States matapos ang halos 8 taong pagkakabilanggo niya sa rehimeng Marcos. Ang panayam sa kanya ay bahagi ng plano ng CIA, Central Intelligence Agency, na siya ang isulong para maging bagong tuta ng kano sa ating bansa. Tumatanggi noon si Ninoy sa plano na ilagay siya bilang kapalit ni Marcos kasi hindi niya raw kayang bigyan ng trabaho ang 3 million Filipinos noon na umaasa sa kanya kapag siya ay naging kapalit ni Pangulong Marcos. Sabi pa ni Ninoy, ang ekonomiya ng Pilipinas noon ay labis na hawak ng Amerika. Ang asukal natin ay binibili nila, pero kapag bumababa ang production ng US sa candy, bumababa rin ang exportation natin ng asukal. Ang lumber natin ay US ang bumibili, pero kapag bumabagsak daw naman ang real estate business sa States, ay humihina ang export natin ng lumber. Ang nilikha raw na cottage industry, yung bang gumagawa tayo ng mga bayong at kung ano-anong mga gamit na decor mula sa abaka o sa water lily, ito ay artificial lamang na pandagdag sa ekonomiya ng Pilipinas, sabi ni Ninoy. Ang tanong niya nga sa kanyang panayam, sino naman ang Amerikanong bibili ng cottage products kapag may recession sa kanila? Pero sa panayam din na yon, inamin ni Ninoy na siya ay may mahigpit na pakikipag-ugnayan sa CIA kasi nagtatrabaho para sa Central Intelligence Agency. Kaya nga may mga alok na siya ang ipapalit kay Marcos.
Ang sabi ni Eric San Juan sa kanyang aklat na ating pinag-aaralan din, isang respetadong manunulat si Eric, at siya ay naging secret agent din. Nagduda raw ng gusto ang CIA at ang secret society sa hayagang pagkontra ni Ninoy sa planong siya ang ipalit kay Marcos. Sa puntong ito, malinaw po na si Marcos ay tuta ng makapangyarihang Amerika at ng secret society. Pero unti-unting nawawala ng tiwala ang secret society na may hawak kay McCoy. Kaya si Ninoy ang dapat ipalit. Ito ang masaklap. Bago pa naging gobernador si Ninoy sa Tarlac ay nakapaglilibot na siya sa Asian countries courtesy of his duties sa Manila Times noon bilang correspondent. Nabago ang pananaw ni Ninoy na ang US at ang allies nito ay may mabuting magagawa sa ating bansa at sa mundo. Napansin niya may kabuluhan din ang ipinaglalaban ng isa pang galamay ng secret societies, yung leftist movement na England naman ang nagpapalakad at may hawak. Napapansin ba ninyo? Left or right, hawak ng secret societies. Malinaw po na ang US at England ay nagkakanya-kanya ng pamamalakad ng palihim sa buong mundo para sa one world order na nais ng secret society. Sa paglibot ni Ninoy sa Asian countries, nabuo sa kanya ang idea na dapat tulungan niya rin ang leftist movement. Kaya sa Pilipinas, siya nga ang isa sa nanguna sa pagtatatag nito. Ngunit hindi malinaw sa kasaysayan kung napilitan lang ba si Ninoy na maging double agent ng rightist at leftist para timbangin niya ang kahihinatnan ng ating bansa na palihim na hawak ng kamay ng mga halimaw. Ang tinutukoy po namin ng mga halimaw ay ang secret societies na ginagamit ang kapangyarihan ng International Monetary Fund o IMF at World Bank para madiktahan ang anumang maliit na bansa na kanilang pinahihirapan sa pamamagitan ng economic sabotage. Bakit pinahihirapan? Para madaling mahawakan. Sinadya man o hindi ni Ninoy na maging double agent siya ng left at right, ito ang naglagay sa kanyang buhay sa panganib. Isinakripisyo siya ng secret societies para maggalit ang bayan kay Marcos at mapatalsik ito sa pwesto. Ito marahil ang sagot kung bakit hindi natukoy ng dating Pangulong si Cory Aquino sa kanyang mahabang pagpapaimbestiga noong Pangulo pa siya ng bansa kung sino talaga ang nagpapatay kay Ninoy. Dalawa ang pwede nating isipin. Alam ni Cory na CIA ito sa utos ng secret societies. O wala talagang kaalam-alam si Cory sa bagay na may kaugnayan sa secret societies. Kasi si Ninoy naman na i-groom na ng secret society bilang isang potensyal na tuta na iaakyat sa pampanguluhan noong pamang binata ito at hindi pa sila magkakilala ni Cory. Ang ikalawang tanong ni Elmer na ating tagapakinig, si Jose Maria Sison ba ay may ugnayan kay Ninoy? May isang tanong na dapat masagot. Anong ugnayan ni Joma kay Ninoy? Alam niyo po, mayroong taong nakausap ko ng ilang ulit, humingi siya ng pabor na hindi ko muna dapat ibulgar ang bagay na pinag-usapan namin tungkol sa Plaza Miranda bombing noong 1971. Unang dahilan, malala ang magiging implikasyon nito sa pananaw ng mga Pilipino kay Ninoy. Ang ikalawang dahilan niya, Pangulo pa si Pinoy. Baka balikan siya at balikan ako. Pero ang taong ito ay naroon mismo sa safe house kung paanong nagplano si Joma na pasabugin ang Plaza Miranda para ibintang ng mga tao kay Marcos ang malagim na magaganap. Ang teorya ni Joma ayon sa taong ito na very reliable source namin sapagkat kasama nga siya noong nagpaplano noon. Ang isang revolusyon ay magtatagumpay kung may pangyayari na gigising sa kamalayan ng bayan ukol sa kaapian at terorismong nagaganap. Ang genius idea raw ni Joma, huwag nang hintayin dumating pa ang pangyayaring ganoon na mamumulat ang bayan
Dahil pwede naman daw likhain ang ganitong pangyayari. Tama ang timing. Kasi may matinding labanan sa eleksyon na darating. Ng panahong yon, ang Liberal Party na kinabibilangan ni Ninoy at oposisyon noon kontra sa Nacionalista Party na siyang partido naman ni Marcos. Ang sabi ni Joma, walang pagpipilian sa dalawang partido dahil pareho silang hawak ng oligarkiya. Ang oligarkiya ang siyang dahilan ng pagpapahirap sa masang Pilipino. Kaya sino man ang madamay sa pagbomba nila ay magiging sakripisyo sa inaasahang tagumpay ng revolusyon para sa masang Pilipino. Isa ang taong nakapanayam namin na ito na dating NPA leader. At dalawa ang aklat na nakapagsulat na ang inutusan ni Joma para isagawa ang Plaza Miranda bombing ay ang taong nagngangalang Danny Cordero. Si Danny Cordero ay NPA na nakatalaga sa Caloocan bilang urban organizer ng panahon yon. Si Danny ang unang naghagis ng bomba at ang ikalawa, hinala pa lang, hindi pa sigurado. Ang ikalawa ay hinihinala si Nilo de la Cruz, isang taong involved sa Alice Bungkayaw Brigade. Si Danny po ay pinatay sa isang kangaroo court at saksi ang kausap naming tao nung siya ay barilin. Wala si Ninoy nang mangyari ang Plaza Miranda bombing kasi may ugnayan nga siya sa grupo ni Joma. Kaya alam niyang may magaganap at hindi siya dapat agad sumipot hanggang sa maganap muna ang pagsabog. Dalawa ang nasa liksik namin kinaroroonan ni Ninoy bago ang pagsabog sa Plaza Miranda bombing. Una, siya ay nasa High Alay building lamang sa Taft Avenue at hinintay na maganap yon. At ang isa na nabasa namin, nasa Times Street siya sa bahay ngayon ni Pinoy sa Quezon City. Kung tutuusin, napakasama ng sitwasyon nila, hindi ba? Pero hindi po natin sila dapat husgahan kasi ang labanan sa pagitan ng mayayaman at ng mahihirap ay parang giyera din naman. Mayroon at mayroong buhay na madadamay. Iba pa po rito yung mas malaking giyera sa pagitan ng secret societies versus people on earth. Diba? Kasi pinahihirapan ng secret society yung mga nilalang sa earth eh. Nagkatotoo ang teorya ni Joma. Ibinintang kay Marcos ang pagpapasabog sa Plaza Miranda at umalsa ang maraming Pilipino. Kahit na hindi sila leftist, nakisimpatya na. Lumaki ang simpatya ng marami sa ipinaglalaban ni Joma na komunismo. Ang ikatlong tanong ni Elmer na ating tagapakinig, napilitan lang ba si Marcos na ideklara ang martial law at ang pagsuspindi sa writ of habeas corpus? Ito pong writ of habeas corpus ay utos ng korte sa sino man na kapag may hinihinalang itinago siyang tao, dapat itong ilabas niya agad. Napilitan si Marcos na ideklara ang martial law at hindi ito planado. Yun lang kasi ang alam niyang paraan para ubusin din ang kanyang mga kaaway. Bakit alam niya kung sino-sino ang mga kaaway niya bukod kay Ninoy? Kasi po, meron siyang Deep Penetration Agent, DPA, na nakakasakasama ng mga NPA at taga-report kung ano-ano ang mga top secrets na gagawin laban sa gobyerno ni Marcos. Batay naman din sa isang bahagi ng nabasa ko na isinulat ni Eric San Juan, ang DPA na ito ay siya mismo nagbenta ng 2,000 armas sa NPA na nabuko sa pagpupuslit sa Pilipinas. Kung inyo pong babalikan ng mga periodiko, ito yung tinawag sa mga dyaryo noon na Oplan Karagatan. Kung tutuusin, hindi naman talaga nabuko. Kinuwartahan ng DPA na ito ang grupo ni Joma. Alam niya may perang sinusupply ang China kay Joma. At the same time, isinusulsul niya kay Marcos na bumili ng armas mula sa China ang grupo ni Joma at ipupuslit ang mga armas. Kaya pareho niyang napakinabangan ang magkabilang grupo ni Joma, grupo ni Marcos. Doon sa Oplang Karagatan, muntik mamatay ang mga kasamahan ni Victor Corpus at mismo si Victor Corpus dahil nung sumadsad ang barko at
hinahakot nila yung mga armas. Pinaputukan sila ng pinaputukan ng 2 machine gun sa 2 fighter planes ni Marcos. At ang naitakas lang nilang baril ay mahigit 200. Yung ibang naiwan doon sa barko, kinumpis ka na ng mga military at pinagamit sa Philippine Military Academy. Ito yung isang ironic sa ating kasaysayan. Ang arsenal ng PMA ay limas ang mga armas ng lusubin ng dating PMAer na si Victor Corpus noong 1971. Nilimas niya ang mga armas para dalhin sa Partido ng Komunista ng Pilipinas sapagkat ang nagtatag ng CPP ay ang uncle niya na si Joma Sison. Pagkatapos ng paglimas niya sa armas ng arsenal ng PMA, yung armas na sinalubong niya para gamitin ng CPP-NPA ay nakumpiska ng mga tauhan ni Marcos at ipinagamit naman doon sa PMA. Para malinaw po, balikan natin ang tanong ni Elmer na ating tagapakinig. Sabi niya, si Ninoy Aquino ba ay maituturing na bayani o hindi? Kaya na po ang umusga ngayon. Naging double agent siya ng left at right sa paghahanap marahil ng sagot. Paano ba maiaayos ang kanyang bayan? Pero, alam niyang may lihim na kamay ng mga halimaw na gumagapang sa bawat maliit na bansa at kasali sa pinahihirapan ng halimaw na ito ay ang Pilipinas. Kung kasalanan din ba na hindi ibinulgar ni Ninoy ang bagay na ito noon? Siya ba ay kaanib sa kanilang layunin na one world order? O wala naman lang talaga siya magagawa sa kapangyarihan ng halimaw na ito? Pag-isipan niyong mabuti. Ikalawang tanong, may naging ugnayan ba si Ninoy kay Joma Sison? Nilinaw na natin ang halimbawa. Ang Plaza Miranda bombing na noong naganap ay nakinabang ang leftist. Si Ninoy ang nagtalaga kay Bernabe Boscaino alias Commander Dante bilang leader ng New People's Army NPA. Ang pakinabang ng Communist Party of the Philippines sa Plaza Miranda bombing ay katumbas din ng pakinabang ng armed element nila na NPA na sangkot si Ninoy. Ulitin natin, ang acronym na Dante sa Commander Dante ay tumutukoy sa Diokno, Aquino, Nepomuceno, Tanyada at Espino na ang mga tinutukoy ng mga taong ito ay dating Senador Jose Diokno, dating Senador Ninoy Aquino, dating Gobernador na Francisco Nepomuceno, dating Senador Lorenzo Tanyada at si Moises Espinosa na kasama din nila sa makakaliwang organisasyon. Ang ikatlong tanong ni Elmer, si dating President Marcos po ba ay hindi intensyong magdeklara ng martial law? Nasagot na po natin. Ito ang aking pananaw, hindi niya sinasadya, kundi yun ay tawag ng pangangailangan sa kanyang panahon, sa kanyang sitwasyon. Ngunit magdadagdag po ako ng ika-4 na tanong. Ano ang pagkakaiba ni Ninoy kay Marcos? Si Ninoy ay masyadong adventurous na naglaro sa kaliwa at kanan, kaya naman ang buhay niya nakataya na talagang mapatay. Ang uri ng pag-alaga sa kanya ng secret societies at ang uri ng pagpapaslang sa kanya ay katulad ng ginawang pag-aalaga at pagpaslang kay John F. Kennedy ng nasabi ring grupo. Samantala, si Marcos ay hindi naglaro sa left kundi nanatili sa ultra-right. Kaya sinipa lang siya disgracefully papalabas ng Pilipinas noong lutuin ng secret societies ang People's Power Revolt na EDSA 1. May isang artikulo na nagsasabing sinisisi ni dating Pangulong Ronald Reagan ang kanyang mga kapanalig sa US kung bakit nila hinayaang malaglag si Marcos. Wala raw tiwala si Reagan kay Tita Cory dahil nakakiling ito sa leftist kaysa sa rightist. Pero alam nyo, ang Pangulo ng Amerika, wala ring magagawa basta't iniutos ng secret societies. Ang secret societies na ito ay may 3 malalaking grupo na kumikilos at ang umbrella organization nito ay Illuminati. Dito po sa Pilipinas, ang aktibo ay ang tinatawag na Committee of 300. Sa rami ng ipinaliliwanag ko, baka bukas makalawa maglaho ako bigla. Kaya hanggang dito na lang po muna ang aking ibubulgar. Pilipinas ito. Anong ginawa nito? Binenta. Napakaraming kasalanan ng mga Aquino, kaya pwede ba? Huwag nyo lang gawin, huwag na nila ipilit na mga hero sila.
Yan ang isang malaking kamalian. Yan hanggang hindi nagtigising ang mga Pilipino sa bagay na yan. Hindi tayo uunlad. Manila International Airport. Isipin mo pangalanan ng Ninoy Aquino International Airport. Ano naman kinalaban ni Ninoy? Ang nangyari tuloy, ang inis ng airport natin, lugar ng murder, lugar ng political upheaval, lugar ng simbolo ng political crisis. Oh, kaya napakapangit. Bakit hindi ba ibalik yan sa Manila International Airport? Ito pa isang nakakainis at nakakapag-init ng dugo ito. Yung Rizal Memorial Stadium. Isipin mo palitan pa naman ng Ninoy Aquino Stadium. O, ano naman, ikumpara nyo nga si Ninoy kay Rizal. Ikumpara nyo yung sakripisyo ni Rizal na talagang kusang nagpabaril para lang magising ng mga Pilipino. Ang Meralco, tingnan nyo yung Meralco ha. Binili na yan ng administrasyon ni Presidente Marcos. Ginawa na yan pag-aari ng mga tao. Kaya nga tayo noon, nagkaroon tayo ng mga dividendo tuwing end of the year, nakakatanggap tayo ng cheque from Meralco. Bilang share natin, as owners of Meralco, ano yung ginawa ni Cory pag-upo niya? Binalik niya sa mga lobbies na walang bayad. Yan, alam niya ni Professor Ato. Malaking kapahamakan ang ginawa sa atin ng mga Aquino. And still, binobola, ginagawang mga mangmang at ignorante ng mga Pilipino, sila ay hero. No? Paano nila ginagawa yan? Yung yellow media, every year, piniplay yung February Revolution. Yung kagagawa naman ng Amerikano yan eh. Dahil gusto nilang palayasin si Marcos dahil hindi na nila makiktahan. Mga kwentong higit pa sa kakaiba, nakakakaba, mga hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, pero nakatingin sila, hindi may paliwanag ng karaniwang kalaman, kaya tayo na paglalaruan. Mga kwento ng kababalaghan, ibabahagi ni Benji Felipe, kasindak-sindak. Tuwing linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang tanong naman ni Elmer Reyes, "Good day, Sir Benji. Nakikinig ako sa inyo since 2015. Baguhan pa lang ako. May tanong lang ako since katatapos lang ng ating eleksyon. Si Ninoy Aquino po ba ay maituturing na bayani o hindi? May naging ugnayan ba sila ni Jose Maria Sison? Si dating President Ferdinand Marcos po ba ay hindi intensyong magdeklara ng martial law? Salamat po in advance. More power sa kasindak-sindak." Elmer, isa-isa nating sagutin ito sa abot ng aking mga nasa liksik. Si Ninoy Aquino ba ay maituturing na isang bayani? Ang sagot ay depende sa inyong magiging pananaw pagkatapos kong ikuwento ang ilang dokumentadong panayam sa kanya ng ilang TV stations sa United States. Ang sabi ni Ninoy, sa isang panayam nung nabubuhay pa siya, ayaw niya maging pangulo ng panahong iyon na siya ay pinayagan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na magpagamot sa States matapos ang halos 8 taong pagkakabilanggo niya sa rehimeng Marcos. Ang panayam sa kanya ay bahagi ng plano ng CIA, Central Intelligence Agency, na siya ang isulong para maging bagong tuta ng kano sa ating bansa. Tumatanggi noon si Ninoy sa plano na ilagay siya bilang kapalsabog sa Plaza Miranda bombing. Una, siya ay nasa High Alay Building lamang sa Taft Avenue at hinintay na maganap yon. At ang isa na nabasa namin, nasa Times Street siya sa bahay ngayon ni Pinoy sa Quezon City. Kung tutuusin, napakasama ng sitwasyon nila, hindi ba? Pero hindi po natin sila dapat husgahan kasi ang labanan sa pagitan ng mayayaman at ng mahihirap ay parang giyera din naman. Mayroon at mayroong buhay na madadamay. Iba pa po rito yung mas malaking giyera sa pagitan ng secret societies versus people on earth. Diba? Kasi pinahihirapan ng secret society yung mga nilalang sa earth eh. Nagkatotoo ang teorya ni Joma.
Ibinintang kay Marcos ang pagpapasabog sa Plaza Miranda at umalsa ang maraming Pilipino. Kahit na hindi sila leftist, nakisimpatya na. Lumaki ang simpatya ng marami sa ipinaglalaban ni Joma na komunismo. Ang ikatlong tanong ni Elmer na ating tagapakinig, napilitan lang ba si Marcos na ideklara ang martial law at ang pagsuspindi sa writ of habeas corpus? Ito pong writ of habeas corpus ay utos ng korte sa sino man na kapag may hinihinalang itinago siyang tao, dapat itong ilabas niya agad. Napilitan si Marcos na ideklara ang martial law at hindi ito planado. Yun lang kasi ang alam niyang paraan para ubusin din ang kanyang mga kaaway. Bakit alam niya kung sino-sino ang mga kaaway niya bukod kay Ninoy? Kasi po, meron siyang Deep Penetration Agent, DPA, na nakakasakasama ng mga NPA at taga-report kung ano-ano ang mga top secrets na gagawin laban sa gobyerno ni Marcos. Batay naman din sa isang bahagi ng nabasa ko na isinulat ni Eric San Juan, ang DPA na ito ay siya mismo nagbenta ng 2,000 armas sa NPA na nabuko sa pagpupuslit sa Pilipinas. Kung inyo pong babalikan ng mga periodiko, ito yung tinawag sa mga dyaryo noon na Oplan Karagatan. Kung tutuusin, hindi naman talaga nabuko. Kinuwartahan ng DPA na ito ang grupo ni Joma. Alam niya may perang sinusupply ang China kay Joma. At the same time, isinusulsul niya kay Marcos na bumili ng armas mula sa China ang grupo ni Joma at ipupuslit ang mga armas. Kaya pareho niyang napakinabangan ang magkabilang grupo ni Joma, grupo ni Marcos. Doon sa Oplang Karagatan, muntik mamatay ang mga kasamahan ni Victor Corpus at mismo si Victor Corpus dahil nung sumadsad ang barko at hinahakot nila yung mga armas, pinaputukan sila ng 2 machine gun sa 2 fighter planes ni Marcos. At ang naitakas lang nilang baril ay mahigit 200. Yung ibang naiwan doon sa barko, kinumpis ka na ng mga military at pinagamit sa Philippine Military Academy. Ito yung isang ironic sa ating kasaysayan. Ang arsenal ng PMA ay limas ang mga armas ng lusubin ng dating PMAer na si Victor Corpus noong 1971. Nilimas niya ang mga armas para dalhin sa Partido ng Komunista ng Pilipinas sapagkat ang nagtatag ng CPP ay ang uncle niya na si Joma Sison. Pagkatapos ng paglimas niya sa armas ng arsenal ng PMA, yung armas na sinalubong niya para gamitin ng CPP-NPA ay nakumpiska ng mga tauhan ni Marcos at ipinagamit naman doon sa PMA. Para malinaw po, balikan natin ang tanong ni Elmer na ating tagapakinig. Sabi niyo si Cory Aquino sa kanyang mahabang pagpapaimbestiga noong Pangulo pa siya ng bansa kung sino talaga ang nagpapatay kay Ninoy. Dalawa ang pwede nating isipin. Alam ni Cory na CIA ito sa utos ng secret societies o wala talagang kaalam-alam si Cory sa bagay na may kaugnayan sa secret societies. Kasi si Ninoy naman na i-groom na ng secret society bilang isang potensyal na tuta na iaakyat sa pampanguluhan noong pamang binata ito at hindi pa sila magkakilala ni Cory. Ang ikalawang tanong ni Elmer na ating tagapakinig, si Jose Maria Sison ba ay may ugnayan kay Ninoy? May isang tanong na dapat masagot. Anong ugnayan ni Joma kay Ninoy? Alam niyo po, mayroong taong nakausap ko ng ilang ulit, humingi siya ng pabor na hindi ko muna dapat ibulgar ang bagay na pinag-usapan namin tungkol sa Plaza Miranda bombing noong 1971. Unang dahilan, malala ang magiging implikasyon nito sa pananaw ng mga Pilipino kay Ninoy. Ang ikalawang dahilan niya, Pangulo pa si Pinoy, baka balikan siya at balikan ako. Pero ang taong ito ay naroon mismo sa safe house kung paanong nagplano
si Joma na pasabugin ang Plaza Miranda para ibintang ng mga tao kay Marcos ang malagim na magaganap. Ang teorya ni Joma ayon sa taong ito na very reliable source namin sapagkat kasama nga siya noong nagpaplano noon. Ang isang revolusyon ay magtatagumpay kung may pangyayari na gigising sa kamalayan ng bayan ukol sa kaapian at terorismong nagaganap. Ang genius idea raw ni Joma, huwag nang hintayin dumating pa ang pangyayaring ganoon na mamumulat ang bayan dahil pwede naman daw likhain ang ganitong pangyayari. Tama ang timing kasi may matinding labanan sa eleksyon na darating ng panahong yon. Ang Liberal Party na kinabibilangan ni Ninoy at oposisyon noon kontra sa Nacionalista Party na siyang partido naman ni Marcos. Ang sabi ni Joma, walang pagpipilian sa dalawang partido dahil pareho silang hawak ng oligarkiya. Ang oligarkiya ang siyang dahilan ng pagpapahirap sa masang Pilipino. Kaya sino man ang madamay sa pagbomba nila ay magiging sakripisyo sa inaasahang tagumpay ng revolusyon para sa masang Pilipino. Isa ang taong nakapanayam namin na ito na dating NPA leader. At dalawa ang aklat na nakapagsulat na ang inutusan ni Joma para isagawa ang Plaza Miranda bombing ay ang taong nagngangalang Danny Cordero. Si Danny Cordero ay NPA na nakatalaga sa Caloocan bilang urban organizer ng panahong yon. Si Danny ang unang naghagis ng bomba at ang ikalawa, hinala pa lang, hindi pa sigurado. Ang ikalawa ay hinihinalang si Nilo de la Cruz, isang taong involved sa Alice Bungkayaw Brigade. Si Danny po ay pinatay sa isang kangaroo court at saksi ang kausap naming tao nung siya ay barilin. Wala si Ninoy nang mangyari ang Plaza Miranda bombing kasi may ugnayan nga siya sa grupo ni Joma. Kaya alam niyang may magaganap at hindi siya dapat agad sumipot hanggang sa maganap muna ang pagsabog. Dalawa ang nasa liksik namin kinaroroonan ni Ninoy bago ang pagsabog. Doon ho sa simula, pinag-usapan nyo yung treason. May mga footnotes to history akong nasagasaan in the course of my job. Yung isa, yung libro ni Louis Glick na CIA Station Chief sa Maynila dati. Sabi niya sa libro, nag-apply daw na maging CIA sa kanya si Ninoy. So, hindi ko to gawa-gawa, nasa libro to nung CIA Station Chief. Ikalawa, nung pakawalan ni Cory lahat ng political prisoners, siyempre, FOCAP, cover ng cover. Sinundan namin yung si Joma, tsaka si Commander Dante, all the way from where they were released sa kampo, papunta sa temporary presidential office sa Makati. Nandun si Cory, si Sagisag, si Joker, si Doña Aurora, tapos yung dalawang bagong release. Sabi ni Joma, karampatan, and this is all on videotape. Nandun ngayon sa ABS-CBN library. Sabi ni Joma, karampatan lang daw na isang Aquino ang magpalaya sa kanila dahil hindi sila magkakakilala hindi dahil kay Senador Aquino. Sabi daw sa kanya ni Ninoy, ikaw Joma, puro kalaway, wala ka namang armas, paano mo mapapalitan ng gobyerno? At sinabi naman daw ni Ninoy kay Dante na, ikaw sugod ka ng sugod, putok ka ng putok, wala ka namang ideology. Kaya daw ginawa ni Ninoy, isang araw, pinagtagpo sila sa bahay ni Ninoy sa hacienda. At doon, in the words of Joma, doon ipinanganak ang CPP-NPA. Nung mahuli si Ninoy after martial law was declared, lahat ng tao nagsasabi violation of human rights. And he was charged with all kinds of stuff, including his involvement with CPP-NPA.
Yun lang ho, I just wanted to contribute. So it's not a question, but a sharing of some footnotes in history. So how would you react to that as a lawyer that you are, Bono? I've known all that a long time ago. Sol, no, because one of my friends, no, he's dead now. Used to be one of the best ISAF chief, no, in this country, and he has written books on the subject, no, about treasonous behavior of some people who are already dead. I hope they'll rest in peace, even after the revelation of Saul, no. But you know, I don't like to hark back into the past, no, because they might say that I'm a professional Aquino hacker. I mean, I hack them, buzzer, or I hack them to death, even if they're dead already, no. But the fact of the matter is there are historical facts in this country that tend to show, as Mentong has pointed out, a string that tie together grandfather, father, and son, no? And his grandson also. And I don't like to discuss that matter because that's a good subject for another book, no? Gusto kong iwasto ang kasaysayan. Napakaraming kasalanan ni Cory, bukod doon sa patay nuclear plant. Napakarami. Doon sa Meralco, sa Petron. Yung Petron, ginawa yan para ma-check yung, para hindi kayo impose ng mahal na gasolina ang mga Caltex, Mobil, Shell. Kaya binuo yung Presidente Marcos ang Pilit ni Marcos kasi hindi niya raw kayang bigyan ng trabaho ang 3 million Filipinos noon na umaasa sa kanya kapag siya ay naging kapalit ni Pangulong Marcos. Sabi pa ni Ninoy, ang ekonomiya ng Pilipinas noon ay labis na hawak ng Amerika. Ang asukal natin ay binibili nila, pero kapag bumababa ang production ng US sa candy, bumababa rin ang exportation natin ng asukal. Ang lumber natin ay US ang bumibili, pero kapag bumabagsak daw naman ang real estate business states, ay humihina ang export natin ng lumber. Ang nilikha raw na cottage industry, yung bang gumagawa tayo ng mga bayong at kung ano-anong mga gamit na decor mula sa abaka o sa water lily, ito ay artificial lamang na pandagdag sa ekonomiya ng Pilipinas, sabi ni Ninoy. Ang tanong niya nga sa kanyang panayam, sino naman ang Amerikanong bibili ng cottage products kapag may recession sa kanila? Pero sa panayam din na yon, inamin ni Ninoy na siya ay may mahigpit na pakikipag-ugnayan sa CIA kasi nagtatrabaho para sa Central Intelligence Agency. Kaya nga may mga alok na siya ang ipapalit kay Marcos. Ang sabi ni Eric San Juan sa kanyang aklat na ating pinag-aaralan din, isang respetadong manunulat si Eric, ano? At siya ay naging secret agent din. Nagduda raw ng gusto ang CIA at ang secret society sa hayagang pagkontra ni Ninoy sa planong siya ang ipalit kay Marcos. Sa puntong ito, malinaw po na si Marcos ay tuta ng makapangyarihang Amerika at ng secret society. Pero unti-unting nawawala ng tiwala ang secret society na may hawak kay McCoy. Kaya si Ninoy ang dapat ipalit. Ito ang masaklap. Bago pa naging gobernador si Ninoy sa Tarlac ay nakapaglilibot na siya sa Asian countries courtesy of his duties sa Manila Times noon bilang correspondent. Nabago ang pananaw ni Ninoy na ang US at ang allies nito ay may mabuting magagawa sa ating bansa at sa mundo. Napansin niya, may kabuluhan din ang ipinaglalaban ng isa pang galamay ng secret societies, yung leftist movement na England naman ang nagpapalakad at may hawak. Napapansin ba ninyo? Left or right, hawak ng secret societies. Malinaw po na ang US at England ay nagkakanya-kanya ng pamamalakad ng palihim sa buong mundo para sa one world order na nais ng secret society.
sa paglibot ni Ninoy sa Asian countries, nabuo sa kanya ang idea na dapat tulungan niya rin ang leftist movement. Kaya sa Pilipinas, siya nga ang isa sa nanguna sa pagtatatag nito. Ngunit hindi malinaw sa kasaysayan kung napilitan lang ba si Ninoy na maging double agent ng rightist at leftist para timbangin niya ang kahihinatnan ng ating bansa na palihim na hawak ng kamay ng mga halimaw. Ang tinutukoy po namin ng mga halimaw ay ang secret societies na ginagamit ang kapangyarihan ng International Monetary Fund o IMF at World Bank para madiktahan ang anumang maliit na bansa na kanilang pinahihirapan sa pamamagitan ng economic sabotage. Bakit pinahihirapan? Para madaling mahawakan. Sinadya man o hindi ni Ninoy na maging double agent siya ng left at right, ito ang naglagay sa kanyang buhay sa panganib. Isinakripisyo siya ng secret societies para maggalit ang bayan kay Marcos at mapatalsik ito sa pwesto. Ito marahil ang sagot kung bakit hindi natukoy ng dating Pangulong